Good morning po sa inyo mga kapatid. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Kasi sabi nito ni Saldico, sabi niya, sana po ay hindi nila ako mategi bago ko mailabas ang lahat. Ayun. Ito namang News 5, nilagay mukha ni PBBM dyan sa tabi. No? Ngayon, ang tanong ko, sino ho kaya ang merong tawag dito, merong motibo para ipatumba na sana sana no? Para ipatumba etong si Saldico. Di ba? Alam niyo, malabo hong gawin ni PBBM yan na ipapatay etong si Saldico. Bakit kanyo? Sa kanya mabubuntun yung sisi. Because most recently, siya yung tao na nag-aakusa kay PBBM ng korupsyon. Di ba? Tapos biglang mamamatay si Saldico. Si BBM po ang masisisi niyan. Siya yung pagbibintangan, maliwanag yan. Hindi man ninyo pagbintangan, hindi ko man pagbintangan, pero ang problema po natin, hindi yung sarili natin eh. Ang problema natin yung mga tagalabas. Di ba? Hindi natin kapareho ng paniniwala, yung mga neutral na mabi-brainwash. Yung hindi natin kapareho yung paniniwala, alam na, diba? Mahirap paniwalain ng mga yun, pero ganun talaga. Pero yung mga neutral, nako, patay tayo diyan. Bi-brainwash nila 'yan. Alam niyo, nakikita ko lang dito na pwedeng magpapatay sa kanya. Yung makikinabang ng malaki. As in, positive ang pakinabang niya kapag namatay na sana si Saldico. Parang, yes, that's correct. Katulad nung kay Ninoy. Diba, Hermie? Ganon. Katulad rin yung nangyari dito sa Plaza Miranda bombing. Diba? Ang nangyari, si Ninoy, Ninoy was part of the CPP-NPA, ganon. Sabi nila. And then 2 hours before the bombing in Plaza Miranda, he was seen on the bridge. Diba? 100 yards away from Plaza Miranda. Plaza Miranda. At siya, sa lahat ng mga kandidato ng liberal, tanging siya lamang ang nandun, pero wala sa entablado. Bakit? Alam niya kasi na may mangyayari. Diba? So, sino ang nasisi doon? Tapos maging dito rin, kay Ninoy Aquino, nung pinatay. Diba? Pinagbabaril. Diba? Kung ano-anong mga investigasyon na yung nangyari doon. But Agrava Commission found that ang tinuro doon ay si Rolando Galman. Yung ganon. Diba? Pero talaunan sinasabi na isinakripisyo ito. Kasi ako nakikita ko rito, ang pwede rito na magpatira sa kanya, yung mga tao na may galit kay PBBM na hangad ay mapabagsak siya. Tapos, itong mga taong ito, maaaring konektado sila kay Vice President Sara Duterte. But I'm not saying na si Sara yung magpapagawa. Okay, nililinaw ko lang. Pwede naman tong mga to, pure, talaga, independent. Wala lang talaga. Galit lang talaga sila. Di ba? Kaya ang pinakamagandang gawin ni Saldico, umuwi ng Pilipinas nang mapatay. Ay, hindi. Kasi yun ang challenge sa kanya. Yung accusations niya laban kay Martin, kay PBBM, ay dapat i-file niya rito sa Pilipinas. Di ba? Protektahan naman talaga siya. No? Para lumabas ang katotohanan. Okay, ako nakita ko lang talaga diyan pwede magpapatay itong mga kalaban ni PBBM. Yun lang talaga. Kasi alam naman natin kung sino makikinabang eh. Sabi, sino kayo gumawa ng script ni Saldico? Gustong pa-investigahan si PBBM. The Ombudsman cannot directly investigate the President due to presidential immunity from suit during his tenure and being an impeachable official. However, the Ombudsman can investigate Romualdez, a member of Congress. Diba? Kung sino yung gumawa ng script, yun rin ang tanong ko nga eh. Kasi masyadong engot.
yung ano, yung pagkakatirada ng script. No? Para lang masabi na positive yung kay Gutesa, mag-corroborate kasi yun ang kulang. Muntang nga si Gutesa, siya lang yung mag-isa ron sa kanyang statement. 'Di ba? Walang ibang may ano, walang ibang nagpapatunay nito. So sila na sa part 2. Isaldi ko na. Nako. Sabi Singson, poprotektahan daw ng taong bayan si Saldi pag umuwi. Diba? Di, bahala siya, protektahan niya. Pero mahalaga umuwi si Saldi ko. Harapin yung mga kaso na isinampalaban sa kanya. Diba? At gawin niya, magsampa rin siya ng kaso. Ganun lang din naman yun eh. O, ano lang yun, na give and take. Now, eto naman, the AI.